Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak ng time with evidence. So eto kabibig ha, I don't know kung maniniwala kayo sa mga psychic, sa mga manghuhula, at sa mga nakikita ang future mga kabibig. Itong si Jay Costura na tinuguri ang ang Nostradamus ng Pilipinas. No, Asia's Nostradamus Psychic Jay Costura. May nakikitang pagbabago sa 2026. Ano kayang pagbabago? Merong isang babae umano ang aangat sa politika ayon sa kanyang pangitain para sa 2026. So, anong pakiramdam mo? Ito kabibig ha, baka sabihin nyo namang gawa-gawa ko ang issue na yan. O sige, i-share ko sa inyo ang nabasa ko kay Jay Costura. I-share ko. O, ito yung kabibig. Yan, o. Yan. Jay Costura. Isang babae aangat sa politika. Naku! Sino kaya ang babaeng ito na aangat sa politika sa 2026? Ano ang iyong pakiramdam, kabibig? Nako, baka kung anong pakiramdam mo, yun din ang pakiramdam ko. Ay, ito mabasahin natin ha. Isang babae umano ang aangat sa politika ayon sa pangitain para sa taong 2026 ni Asia's Nostradamus Psychic Jay Costura. Ayon dito, sa panayam na Chal Luntok at Ferdy Salvador sa programang The Daily Dish ng Billionaire News Channel, sinabi ni Costura na may enerhiya na babae ang political personality na aangat. Sabi dito, ang tabayanan talaga natin kasi sa pinapakita sa akin, meron talagang energy ng babae na aangat. I cannot see the clear face of that woman, pero babae ang susunod na aangat. Nako, anong hula nyo? Sinong hula nyo na babaeng aangat dahil sa kanyang energy? So it means, kung aangat ang babaeng ito sa 2026, may babagsak ba or mapapatalsik sa posisyon? Nako po, parang kinakabahan na yata yung iba dyan. Kasi malapit na ang 2026 sa double time. Double time talaga ang kailang gagawin para hindi aangat ang babaeng ito sa 2026. Pero pakiramdam ko aangat talaga. Aangat talaga ang babaeng ito. Ito pa, nang tanungin kung nakaupo na ito sa politika, sagot ni Costura, I can say yes. Talagang there is a watching of power na pinapakita sa akin. Naku! Iba na. Parang nanginginig na ang mga balat. Parang hindi na makakatulong ng mga ilang days mag-iisip-isip na malapit na ang 2026. Ipinaliwanag pa ng psychic na nagkakaroon siya ng mga panaginip noon na isang babae ang mamumuno sa isang malaking crowd. Sabi ni Costura, I had a dream kasi before na nasa crowd ako and I saw a woman standing in front of us. The crowd na naglilid siya. Siya ang naglilid sa atin. It's a big crowd kasi. I don't know if it's a program or something to do with rally. Nako, rally. Pero sa nakita ko, nandun siya sa taas, sa gitna mismo. She is speaking, saying something, pero I cannot recall kung ano yung mga specific na sinabi niya. Pero she's leading us. Nako po. She's leading us. It means, posibleng mangyayari ito, kabibig. Nako, heto ang isang video, kabibig, na sabihin nyo naman gawa-gawa. Meron ako nakitang video. Ito kabibig ha. Wait, hanapin ko muna yung video, kabibig. Na kung saan yung sinasabi. Pero may nagsabi baka ito daw, baka iba daw ang angat, baka hindi si VP Sara.
Baka ibang babae ang aangat, sabi ng ilan. At ito ang top choices ng mga di umano'y posibleng aangat sa 2026. Hala, sila ang papalit? Ito kabibig oh. Nandyan si Leni Robredo, si Risa Hontiveros, of course, si VP Sara, si Lele de Lima. So, either of these four ladies ang aangat sa politiko sa 2020. So, paano si Risa aangat? Senador siya. Diba? Paano? Si Lele de Lima, party list representative. Leni Robredo, mayor. Hindi naman siya pwede maging presidente. Or kung ano. Si VP Sara, vice-presidente. Kung may mangyari man lang or merong mapatalsik man ang presidente, posibleng siya ang aangat. Nako, maraming mga haka-haka ang lumalabas ngayon kabibig na posible daw si VP Sara ang pinariringkan, ang pinag-anuhan ni Jay Costura. Nako, ano ba naman yan? So, ito kabibig ha, parte ito ng isang interview ni Jay Costura hinggil sa kung sino ang aangat. I don't know, baka parte na din ito kabibig, baka ito na rin na yun ang hinahanap nating kasagutan. Let's listen to this one. Siguradong marami ang magtataas ng kilay sa kutob ni Jay na ito sa politika. Humanda daw ang lahat sa pagbabago ng pamumuno sa bansang Pilipinas. May nakikita akong babae mag-aangat. Kind of switching of the position, pero may aangat po na babae na magli-leader. Siguradong marami ang magtataas ng kilay sa kutob ni Jay na ito sa politika. Humanda daw ang lahat sa pagbabago ng pamumuno sa bansang Pilipinas. May nakikita akong babae mag-aangat. Kind of switching of the position, pero may aangat po na babae na magli-leader. Kind of switching of the position. May isang babaeng aangat. Nako, sino kaya ang babaeng aangat dyan? Nako po mga kabibig, ano ang iyong reaction hinggil dito? Parang iba na ang mga hocus-pocus ng ating mga netizen. Sabi dito ng isang netizen, wala nang iba, syempre, si President Sara yan. Obvious naman talaga na babae si VP Sara. Si Ma'am guess ko si Risa. Baka si Risa ang iangat. Saan naman ilagay si Risa? Senador siya, hindi naman siya pwedeng, baka ma-impeach si VP Sara at si Risa ang papalit. Hala, ako, kinakabahan ako. Huwag nating ipanalangin yan, di ba? Ito pa kabibig ang sabi, hindi yan si De Lima kasi hindi naman siya pwedeng aangat. Si Risa Hontiveros yan or si Madam Claire. Paano angat si Claire? Wow, baka si Madam Leila, Madam Risa, or kaya si Madam Lenny na lang po. Pero wala sa tatlo. Si VP Sara talaga yan. Alam na this, nagsasabi mo lang yan dahil nakikita naman ang trending. Hindi natin alam ha, kasi si Jay Costura talaga, siya ang Asia's Nostradamus. O kung ano ang mga sinasabi ni Jay, posibleng mangyayari. Diba kabibig? So, ano ang iyong opinion hinggil dito? Yung iba hindi maniniwala, pero yung iba naman ay naniniwala na posibleng mangyayari daw ito. Sana, sabi dito, ito kabibig ha, hanapin natin yung video ha, ni Jay Costura sa Billionaire News Channel. Oo. Hanapin natin, pikinggan natin kung paano niya, kasi yung video yung pinapanood ko sa inyo ay kay Corina yon interview niya. So hanapin natin, sana makita natin yung video ni Jay Costura. Pero kung wala, basta yun ang sinabi ni Jay Costura na may isang babaeng aangat ang mag-lead sa atin. Diba? So yun lang kabibig ang ating Ladies Lebak-Lebak for today. Ano ang iyong reaction hinggil dito? Malapit na ang Pasko, my goodness! Yung mga OFW yung uuwi, excited ka ng uuwi na ay, marami ka bang dalang mga balikbayan boxes? Wow! Ang chocolate, ay. Tapos yung ibang hindi makakauwi kasi nagtitipid, sabi ng iba, ay hindi na ako uwi, yung pambili ko na lang ticket, ibigay ko na lang sa pamilya ko para pang Christmas nila. Pwede din yun, pero grabe yung sakripisyo mo, no? Kaya mo yan, ikaw pa. For how many years ginagawa mo yan? 2 taon, 3 taon? Pero
sana next year, uuwi ka na. Next Pasko, uuwi ka na para makasama mo yung pamilya mo. At yung mga uuwi naman, ingat sa biyahe at huwag gastos ng gastos ha. Kasi mahirap naman pag babalik na tayo sa ating trabaho, tapos wala tayong pera, mangungutang na naman tayo. Hirap yan mga kabibig. So kailangan talaga minor-minor, kalma-kalma lang sa paggastos kasi hindi tayo milyonaryo. 'Di ba? Nagtatrabaho tayo sa ibang bansa, todo kayod tayo, marami tayong tiniis, hindi tayong kumain, grabe yung pagtitipid natin, tapos pag uwi natin sa Pilipinas, sobrang gastos tayo, wag naman ganun. Hindi tayo milyonaryo, okay? Yun lang po kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!